Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala at ang maawain. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah. Naway ang pagpapala at kapayapaan ng Allah ay mapakay Muhammad, ang propita ng Allah. Kinagagalak ng Ministro ng Islamiko, Endowment Guidance at Propagasyon at ahinsya ng pagpapamahagi na may lahad sa inyo ang sumusunod na mga paksa. Arkanul Islam wa Iman, ibig sabihin haligi ng Islam at iman o paniniwala. Yan yung mga bagong nag-Muslim ngayon. It is not righteousness that ye turn your faces towards east or west, but it is righteousness to believe in God and the last day, and the angels, and the book, and the messengers, to spend of your substance out of love for Him, for your kin, for orphans, for the needy, for the wayfarer, for those who ask, and for the ransom of slaves, to be steadfast in prayer and practice regular charity, to fulfill the contract which ye have made, and to be firm and patient in pain or suffering and adversity, and throughout all periods of panic. Such are the people of truth, the God-fearing. Ito ang nakalagay, brothers, sa pangalawang kabanata, Surah Al-Baqarah, ang verse 177. Hindi isang kaputihan na ilungin mo lamang ang iyong mukha sa silangan o kanluran. Ngunit isang kaputihan ang maniwala sa Allah, sa huling araw, sa mga anghel, at sa mga kasulatan, at sa mga sugo, at bumubol ng kanyang yaman dahil sa pagmamahal sa Diyos, sa iyong mga kaanak, sa mga ulila, sa mga nangangailangan, sa mga naglalakbay, at sa mga humihingi at nagpapalaya ng mga alitin, at maging matintiman sa kanilang pagdalangin at nagkakaloob ng kabanggawa, at tumutupad sa kanilang pangako na kanilang ginawa, at silang matiyaga at matatag sa panahon ng mga pagsubok at kahirapan, at sa panahon ng mga kasisayuan. Sila nga ang mga tao ng katotohanan, ang mga may pagkatakot sa Diyos. Ito, mga brother, ito isang verse lamang sa Quran na nagsasabi ng lahat ng mga puntong paniniwala ng Islam. Ang pagkakaiba natin sa mga ibang pananampalataya, ang Islam, hindi yan tinatawag na isa lamang religiyon, kundi yan ay tinatawag na buong kaganapan ng ating buong buhay upang ipakita natin ang ating pagsunod sa Allah, sa kanyang mga propeta, ang paniniwala, at ang tanging daan na maghahantong sa atin para sa kaligtasan, ang Islam. Ngayon, kung halimbawa mayroong mga magtatanong sa atin kung ano ang Islam, napakadali kung tayo ay babalik sa akhlaq na ibinigay sa atin ng Allah, ang Quran, at napakadali rin kung ating isa sa isip ang mga naging kasabutan ng Propeta Muhammad, isiapahin sa mga katanungan din ng kanyang mga sahaba, ng kanyang mga kasama-sama, ng kanyang mga disipulo na naging tagasunod niya sa Islam. So, unang-unang maitatanong natin, ano ang Islam? Ang Islam ay ang paniniwala na wala ng ibang Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Yan ang pinakapatayang pundasyon o yan ang pinakakalima ng mga Muslim, ang paniniwala na wala ng ibang maliban sa Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Ano rin ang Islam? Ang Islam ay ang paghuhuko lagi na ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, ang tinatawag na salam. Ang pagbibigay ng kawanggawa o ang tinatawag na zakat. Ang pag-aayuno sa buong buwan ng Ramadan, ang tinatawag natin na saum, at ang pagpunta o pilgrimahe sa Makkah sa panahon ng Hajj, na dapat nating yukol, minsan man lamang sa buong buhay kung tayo ay mayroong kakayahan na magawa yon. Kaya, mga brother, kung sa atin tayo mayroong makaka-encuentro na magtatanong sa ating desisyon, bibigyan tayo ng process sa amin, kung ano ang nakaakit sa atin sa Islam, yan lang ang ating kasabihan. Ang Islam ay nabubuo sa
paniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. At tayo rin ay mayroong mga 5 haligi na tinatawag na bukod sa paniniwala sa Allah, pagdarasal, pag-aayuno, pagbibigay ng kawang-gawa, at pag-hajj o pilgrimahe sa Makkah. Yan ang simpleng definition ng Islam. Ngayon naman, ano naman yung tinatawag na iman? Yung iman ay ang paniniwala na wala ng ibang Diyos maliban sa Allah, ang paniniwala sa lahat ng mga anghel, ang paniniwala sa lahat ng mga sugo o mga propeta, ang paniniwala sa lahat ng mga kasulatan, ang paniniwala sa huling araw o sa araw ng paghukom, at ang paniniwala sa kasasakitan o yung tinatawag na qadar, yung kahinatnan. Yan ang tinatawag na fundamental na tinatawag na iman. Yung iman sa Arabic, walang katumbas sa salitang eksakto. Pero pwede natin i-translate na pinaka-credo o pinakabuod ng ating pananampalataya. Yung tinatawag natin belief, yung tinatawag natin faith, yung paniniwala. Kaya mahalagang malahan natin dito yung Islam at saka yung iman. Yung Islam nabubuo sa 5 haligi, yung iman nabubuo naman doon sa tinatawag na batayang paniniwala. Sa aklat, sa mga anghel, sa mga sugo, sa araw ng paghukom, at sa kasasakitan, yung tinatawag natin na qadar. Ngayon, importanteng maunawaan natin yung pinaka-unang hakbang na napapaloob sa ating kalima. La ilaha illallah. Wala nang ibang Diyos maliban sa Allah. Kung meron kayo niyan, hindi mabubuwag ang iyong pananampalataya. At kung meron kayo niyan, kahit na ano pang dumating na pagsubok sa inyong buhay, o kung meron pang iba na mag-alok ng kanilang ibang pananampalataya at kayo akitin, kung naiintindihan nyo, yung konsepto ng la ilaha illallah, hindi na pwedeng mapuwag ang inyong pananampalataya. Sa halip, yan ay lagi nang titibay pa. At kung mayroong mga pagsubok na darating sa ating buhay, kung alam natin ang la ilaha illallah, hindi na yan mabubuwag. Wala nang iba pa na makakapagpahina ng ating pananampalataya. Kaya dito sa tinatawag nating tauhid, yung kaisahan ng Allah, bibigyan natin tayo ng ibang mga paliwanag o magkakaroon tayo ng mga pagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ito. La ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos maliban sa Allah. Una, kung mapapansin ninyo, itong salitang ito, nagsisimula sa negatibo. La. Ibig sabihin ng la, no. There is no. Ang ibig sabihin pa, na wala nang ibang Diyos maliban sa nag-iisang si Allah. Nagsisimula kagad yan sa negative. Bakit tayo yung nagsisimula sa negative? Sapagkat sa pagsabi pa lamang natin na wala nang ibang Diyos maliban sa Allah, lahat na ng iba pang Diyos na ating kinikilala o pinaniniwalaan na naging bahagi na ng ating buhay, atin na ngayon tinatalikdan. Marami tayong kinikilala sa Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At marami pang Diyos na sinasamba ng mga tao na sa katotohanan ay hindi naman mga Diyos. Katulad halimbawa ng mga santo, katulad halimbawa ng mga banal na tao, katulad halimbawa ng mga anghel, katulad halimbawa ng krus, katulad halimbawa ng Virgin Maria, sinasamba yun ng mga tao. At marami pa rin pinaniniwalaan na tao, na mga tao na itinuturing ng Diyos. Paniniwala sa pamahiin, paniniwala sa mga magic, paniniwala sa mga kapangyarihang itim. Paniniwala sa tao at sa propeta bilang isang Diyos. Lahat yan, pag sinabi mong la ilaha illallah, lahat ng iba pang Diyos na yan ay tinatalikdan mo. Paniniwala halimbawa sa mga hula, paniniwala halimbawa sa horoscope, sa mga astrology, nakaakibat na nagbibigay tayo ng mga kapangyarihan niya. Lahat yan tinatalikdan natin. Kasi nga doon pa lang sa pagsabi natin ng la, wala nang iba pang Diyos maliban sa Allah, lahat na yun ang iba pa na kinikilala natin, tinatalikdan natin. Kung nabubuo ang ating paniniwala doon, hindi na mabubuwag ang ating pananampalataya. Sa pagsabi mo ng la ilaha illallah, yan ang nagpapatunay ng ating pagsangkilig o ating pag-amin na ang Diyos ay tanging isa sa kanyang pagiging isa, yung nagiging uniko siya.
Na ibig sabihin na, huwag tayong magsama sa Kanya ng iba pang kapartner niya o iba pang kahalo sa Kanyang pagkadiyos. Na sa pangangailangan ng Kanyang pagkadiyos ay malalaman lamang sa Kanyang pagiging isang manlilikha, yung tinatawag niya na Creator. Ang isa mang bagay na sinasamba natin, o isa mang tao, o iba pang mga Diyos na sinasamba natin, salam, na wala siya kahit anong nilikha, hindi natin matatawag yun na Allah. Yan ang simple sense lamang na pwede nating malinaw na maunawaan na anumang ating sinasamba, kung siya ay walang nilikha, hindi siya lumikha, hindi siya tagalikha, hindi siya pwedeng magiging Diyos. Hindi siya pwedeng magiging Diyos. Halimbawa, pagdarasal sa mga santo. Unang tanong, ito ba mga santo ito? Meron ba itong mga nilikha? Ang sagot, wala. Sa mga tuwid, hindi yan pwedeng maging Diyos. Halimbawa, yung pagsamba ng mga Kristiyano kay Maria bilang ina ng Diyos. Si Maria ba, siya ba ang lumikha o siya ang nilikha? Si Maria siya ang nilikha, hindi siya ang lumikha. Sa mga tuwid, si Maria hindi siya pwedeng maging Diyos. Ang mga anghel na sinasamba ng mga tao, ang mga anghel ba may nilikha? Wala, kundi sila ang nilikha. Ang mga propeta na ipinadala ng Diyos dito sa mundo, isa na nga rin si Prophet Isa, alayhi wasalam, si Kristo. Siya ba ay nilikha ng Allah o siya ang lumikha sa kanyang sarili? Saan nagsimula si Jesus? Nagsimula siya sa sinapupunan ni Maria, nagdalang tao si Maria sa kagustuhan ng Allah. Sa makatuwid si Jesus, hindi siya lumikha sa kanyang sarili, kundi siya ang nilikha. Sa ganong katatagan ng pananaw, makikita natin na si Jesus kailanman ay hindi magiging Diyos. Sapagat ang Diyos, siya ang una at huli, hindi siya lumabas na nilikha siya. Kundi siya ang lumilikha. Very simple lang na matalikdan natin ito na wala ng ibang Diyos maliban sa nag-iisang si Allah. Kung yung isipan nga natin, napakadali na ibinigay ng Allah na aral sa atin, na maniwala ka lang ng Islam. Kahit na isang tao na hindi nakapag-aral, pag sinabi mong isa, madali niya naunawaan. Pero sa isang tao, kahit nakapag-aral siya, pag sinabi mong tatlo, ngunit isa, mahirap maunawaan yan. Maraming mga tao na nakatapos ng pag-aaral, nakakuha pa ng doctorate degree. Tanungin mo sa religion, ang tatlo ba isa? Oo, tayo. Pero pag atin mo yan, bayaran mo yun ng utang, sabihin mo ang utang ko sa 3 piso, bigyan mo ng 1 piso lang, hindi niya tatanggapin. Hindi niya tatanggapin. Pero pag sinabi mo 3 ang Diyos, 3 persona, pero isa. Oo, sabi niya, oo. Mga doktor yan, nakapagtapos siya ng pag-aaral, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba pang bansa. Yung mga engineer, subukan nyo, gumubuhi siya ng plano. Pagka sinabi mo ang strength ng ganitong paggawa mo ng plano ng mga building, ng mga karsada, ng mga tulay, sabi niya, 1 + 1 + 1, 3 yan. Sapagkat pag hindi nila sinabing 3, bubuhong lahat yung sinayo nilang building. Pero tanungin mo sa relihiyon ng pananampalaan, saan Diyos ba? 3 sa pagka-persona kundi isa. Sabi niya, oo. Oo. Kaya mabuti pa yung mga tao na hindi nakapag-aral pag sinabi mo isa ang Diyos, tatanggapin ka agad, oo nga, isa ang Diyos. Pag sinabi mo 3 ang Diyos, hindi niya tatanggapin niya dahil sa kanyang pag-unawa, isa ay isa lamang. Kaya pakitaan mo yung isang marunong, sila ang higit na nalilihis ng landas. Kaya unang-unang binibigyan sa ating paniniwala, la ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos, maliban sa Allah. Napaka-simple na kahit hindi ka nakapag-aral, mapapatunayan mo na nandiyan ang katotohanan. Ang tinatawag nga sa Arabic na la ilaha illallah, yung tinatawag na illa, sa Arabic, yun ang tinatawag natin na Diyos. Ngayon yung tinatawag naman na Allah, yun ang personal na pangalan ng Diyos. Allah ang pangalan ng personal na pangalan ng Diyos. Kaya halimbawa, yung tinatawag natin na God, yun ang tinatawag na generic set. Pag sinabi mo halimbawa Muslim, maaaring babae, maaaring lalaki. Pag sinabi mo mga prutas ng bayabas, pwede yung dilaw, pwede yung pula, pwede yung puti. Bayabas lahat yan. Pag sinabi mo naman na illa, generic yan. God, yung tinatawag natin na maraming ibang Diyos.
Kung mapagmahal ka ng iyong sarili, Diyos mo ang sarili mo. Kung mapagmahal ka ng kapangyarihan, yun ang Diyos mo. Kung mapagmahal ka sa mga kayamanan, yun ang Diyos mo. Kaya halimbawa, meron ka pang mga sinasamba, yun ang Diyos generic. Pero yung Allah, wala na yung iba pang pwede sabihin, kundi yung lumikha. Hindi mo pwedeng tawagin ng Allah si Kristo dahil wala siya nilikha. Hindi mo pwedeng tawagin ng Allah yung mga santo kahit mabubuti pa sila dahil hindi sila nilikha. Hindi mo pwedeng tawagin ng Allah ang mga anghel dahil wala silang nilikha. Yung Allah para sa tanging isa na lumikha ng lahat ng nakikita natin dito sa kalupaan at maski hindi natin nakikita. At isa pa, bukod sa nilikha niya yon, siya rin ang tumutustos upang mapanatili ang kanyang nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya lumikha ng mga bagay pagkatapos iniwanan niya. Siya rin ang nagbigay ng mga pangangailangan ng kanyang nilikha. Katulad nating mga tao, hindi niya pa tayo naman sa nilikha ng gano'n na lamang. Binigyan niya tayo ng ating mga pangangailangan. Binigyan niya tayo ng buwan. Binigyan niya tayo ng araw. Kung walang araw, anong mangyayari? Kung walang hangin, anong mangyayari? Kung walang pagkain, walang halaman, walang mga hayop, anong mangyayari sa atin? Mamamatay tayo. Sinong lahat ang may gawa nito? Ang Allah. Ngayon, tatawag ka pa sa ibang Diyos. Hindi ba iyan ay tinatawag na pagiging isang traitor? Pagiging isang wala kang utang na loob, wala kang sense of gratitude. At tinatawag din yan na arrogante ka. Sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob sa'yo ng Allah, tumatamba ka pa maliban sa Kanya. Kaya napakalaking kasalanan, yung sumamba ka sa hindi lumikha sa'yo. Napakalaking kasalanan yung sumamba ka sa hindi naman lumikha sa iyo. Kundi ang dapat mong sambahin ang yung lumikha sa iyo, yung pinagalingan ng iyong buhay. Pangalawa, yung tinatawag na la ilaha illallah, yung tinatawag natin na tauhid na pagiging isa ng Allah, lahat yan, itinuro yan ng mga propeta. Hindi yan tinuro ni Jesucristo na ang Diyos ay marami. Hindi yan itinuro ni Moses na ang Diyos ay marami. Hindi yan itinuro ni Abraham. Ang kanilang mga turo, kung tutuusin natin lahat, ay isa ang Allah. At isa man sa kanila, ay hindi nagsabi na ako ang inyong Diyos, sambahin ninyo ako. Hindi yan sinabi ni Moses, hindi yan sinabi ni Jesus, hindi yan sinabi ni Muhammad. Nasambahin ninyo ako. Kundi ang lagi niyang tinuturo, sambahin ninyo ang Diyos, ang Diyos mo at Diyos ko. Rabbi wa Rabbukum. Kasi sa Biblia nakalagay yan. Si Jesus, si Moses, nagsalita yan. Ang Prophet Muhammad, siya rin ang nagsabi. Si Jesus sa Quran nagsabi na Rabbi wa Rabbukum, your Lord and my Lord, ang Panginoon niyo at Panginoon ko. Kaya kung titingnan natin, ang mga propetang ito, isa ang turo. Bakit isa ang turo? Kasi isa lang ang pinanggalingan. Kung isa ang pinanggalingan ng kanilang mga itinuturo, pagiging isa ng Allah, hindi yan pwedeng magkaiba-iba. Sapagkat kung pare-pareho rin ang kanilang turo, nakatulad, isa lamang ang pinanggagalingan. Pangatlo, tinatawag nating la ilaha illallah, na si Muhammad lamang ang propeta, si Muhammad ang pangunang propeta ng Allah, nagpapatunay lamang na naniniwala tayo sa lahat ng mga nangaunang propeta. Bakit? Sapagkat yung turo ni Muhammad, yun ang din ang turo ng unang propeta. At si Muhammad na rin, ayon sa Quran, ay kumilala siya sa lahat ng mga naunang propeta. Si Moses, si Jacob, si Zacarias, si Isaac, si Noah. Lahat yan, kinikilala ni Propeta Muhammad. Hindi ka pwedeng maging Muslim, maliban na tanggapin mo ang lahat ng mga propeta. Maliban na nga lang na si Propeta Muhammad, siya ang huli sa mga propeta na ipinadala ng Allah sa sangkatauhan. Yung mga naunang propeta, ipinadala yan sa mga piling tao, ngunit si Propeta Muhammad, ipinadala yan sa buong sangkatauhan. At si Propeta Muhammad ang panghuli sa lahat ng mga propeta at wala ng propeta na susunod pa sa kanya. Kaya, la ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos maliban si Allah at si Muhammad ang panghuling propeta ng Allah. Kaya dito sa pag-explain natin ng la ilaha illallah, magbibigay tayo para hindi tayo malindigaw kung paano natin maiiwasan ang pagsamba pa sa iba at paano natin mapapanatili ang pagiging isa ng Allah. Merong mga paniniwala ang mga tao at maging ang mga ibang religion, yung paniniwala o pagsamba sa mga
ribulto, idolatry. Idolatry. Pumasok kayo sa simbahan ng Katoliko, anong makikita ninyo pag pasok ninyo? Lalo-lalo na pumunta kayo sa Quiapo. Pumunta kayo sa simbahan ng Santa Cruz. Makikita niyo lahat, punong-puno ang simbahan ng mga santo. Mga santo na yan, pula ang buhok, matangos ang ilong, berde ang mata, pula ang labi. Bakit? Wala na bang mabuti na mga katulad natin ng kulay? Tingnan niyo lahat, yung mga santo, kundi mga European, mga Griego, mga Romano, na ating dinadasalan. Bakit? Wala na bang ibang mabuting Hapon? Walang mabuting Koreano? Walang mabuting Sudanese? Meron, pero tingnan niyo lahat ang sinasamba. Mga Romano, mga European, mga Griego, kaya siya nababahagi na meron tinatawag na ang God pala, yung tinatawag na racial God. Kinikilala ang laman ng Diyos ko, ang balat ng maputi ko, ang buhok mo pula. So ang iyong ilong ay matangot, ang mata mo berde. Ang Diyos hindi yan makauri, hindi yan tinatawag na kinikilala sa kulay ng balat, racial God. So nakikita niyo dyan, ang mga idolatry, sinasamba yan ng mga tao. Bakit sinasamba? Kasi tinitirigan niya ng kandila. Kung meron nakalagay na box dyan, inubulugan dyan, alay sa kanya. Tapos binibigay niya ng mga bulaklak. Hindi lang yan, sinupunasan. At hinahaplos lahat sa mga katawan. At niluluhuran at dinadasalan. Kaya ay tinatawag yan ng idolatry. Yan ay paniniwala ng Kristiyano, lalong-lalo na ang mga Katoliko. Ngayon pumunta naman tayo sa simbahan ng mga Buddhist. Ang Buddhist, malayo na yan sa paniniwalang Kristiyano, pero walang pagkakaiba. Pupunta kayo sa templo ng mga Buddha, ay naman makikita ninyo. Yung mga litrato ni Buddha, minsan yung nakaupo siya, malaking tiyan, meron na din dalawa rito na nakaupo sa ganyang kalong-kalong niya maliliit na mga Buddha. Yun ang sinasamba ng mga tao. Nakita ko yan kung paano nila sinumbahan. Nag-aaray din yan ng mga sinisidyan na intenso. At lumuluhod at nagpapasarapa rin ng mga tao. So anong pagkakaiba? Idolatry. Pumasok ka ngayon sa templo ng mga Hindu. Anong nakalagay sa templo ng mga Hindu na sinasamba? Nandyan yung ahas, nandyan yung kabayo, nandyan yung elepante, nandyan yung baka. Hindi lang yung baka, miski yung sexual organ ng lalaki at babae nandyan sa loob ng templo at sinasamba. Would you believe that yung ari ng lalaki at ari ng babae nasa loob ng templo ng Hindu, yun ang sinasamba? So kung susunod natin, sasabihin natin, tama ang pananampalatayang Kristiyano, ang mali ang pananampalatayang Hinduismo at Buddhismo. Hindi, pareho-pareho. Walang pagkakaiba kasi nandun nabubuo sila sa pagsamba sa idolatry. Ang Diyos sa Islam, walang image. Ano nakalagay sa Quran? Kul huwallahu ahad, say He is God, the one and only. Lam yalid walam yulad, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. At hindi siya, at walang anumang sa kanya nakakatulad. Tanungin mo mga Kristiyano, ano ba ang lalaking Diyos? Lalaki daw. Nakita mo? Hindi. Parang mo nasabing lalaki. Kaya kung makikita ninyo yung mga litrato na nakikita natin sa mga simbahan, lalong-lalo na sa mga babasahin na sa mga kaset, kung nakikita natin sa mga litrato, ang image ng Diyos ay matanda na. Posible na mamatay din siya dahil tumatanda rin pala ang Allah. Katulad natin mga tao, tumatanda. Katulad ng mga hayop, tumatanda. Katulad ng mga halaman, tumatanda. Pag matanda ng halaman, ano nangyayari? Namamatay. Katulad ng mga tao, ano nangyayari pag tumatanda? Namamatay. Sa mga kaset, nakadrawing ang Diyos, ang Allah, subhanahu wa ta'ala, astagfirullah, namamatay din siya. Walang image ang Diyos sa Muslim. Walang nakakita sa Diyos. Kung lalaki siya o babae, wala siyang sex. Hindi siya katulad nating mga tao. Sapagkat kung katulad nating sa mga tao, bakit sa mga litrato, nakalitrato doon ang Allah subhanahu wa ta'ala, matangos ang ilong, mataas siya. Bakit hindi korting Hapon? Bakit hindi korting Pilipino? Halimbawa, ang ala kaya puti ang balat o itim ang balat, o matangos ang ilong o hindi matangos ang ilong. Ano itsura ng daliri niya? Ano itsura ng dila niya? Kung siya may dila at sinabi niya, nilikha niya ang buwan, ang bituin, ang hayop, ang mga isda, ang mga halaman, maring natuyuan na lamunan ng Allah subhanahu wa ta'ala at uminom ng tubig. Ngayon, pag uminom ng tubig ang Allah subhanahu wa ta'ala, anong gagawin mo? Mamaya, iihi ka. Would you imagine na Allah subhanahu wa ta'ala nakaupo sa toilet bowl?
Kung Arabic ang bawal, hindi naka-squat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin pwedeng bigyan ng image ang Allah. Kaya sa ating pagdarasal, pagpasok niyo sa mosque, ano makikita niyo? Wala, yung 4 na kudrado lang ng building ng mosque. Sapagkat hindi natin pwedeng bigyan ng anyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang unang tinatawag na negative na, la ilaha illallah, tabi na yung mga idolatry, yung mga image. Tanungin mo ang mga Kristiyano, yun naman kasi mga santo na yun tsaka yung mga larawan na yun Hindi naman yun ang talagang sinasamba namin. Yun anya, gabay lang upang makarating kami sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tutusin natin yung katwiran na yun, hindi makatwiran at walang lohika. Bakit? Hindi ka nakikita ng Allah? Nakikita ka. Alam ng alang ginagawa mo? Oo. Alam ng alang ginagawa. Bakit ka pa nagdadaan sa mga imahin at mga santo na yan? Bakit? Hindi ka ba maunawaan ng alam maliban tumawag ka sa mga santo na yan? Kaya yung pagtingin dyan, na kahit sinasabi na hindi yan dinadasalan, at ang talagang dinadasalan yung Allah, yung humingi ka ng padrino, yun ay pag-insulto sa Allah. Sapagkat ang Allah, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, di ba nakalagay sa Biblia, bago ka pa manalangin, ay alam na ng iyong Ama na nasa langit ang iyong dadasalin. Bakit ka pa magdaraan sa mga padrino? Nagiging intercessor yung mga santo na yan, yung mga dinadasalan ng mga Buddha, yung dinadasalan ng mga Hindus, nagiging intercessor. Kaya pag sabi mo ng la ilaha illallah, tatapon mo na lahat yung mga idolatry, yung mga imahin, mga rebulto, na inilalagay mo sa yung bahay at pinaglilingkuran mo at pinagsisilbihan. Dahil yan, inaalagaan mo sa bahay, binibigyan mo ng kandila, niluluhuran mo, binibihisan mo, at higit sa lahat, inaalayan mo ng mga panalangin mo. Talikuran ng lahat yun sa pagsabi mo ng la ilaha illallah. Wala na ibang Diyos maliban pa sa Allah. Kaya, kung tutusin, itong paniniwalang ito, ng la ilaha illallah, hindi na yan bago sa pagtuturo ni Moses, at hindi na rin bago yan sa pagtuturo ni Jesus, peace be upon them all. Dahil mababasa natin sa Biblia, sa Exodus, sa chapter 5, verse 20, huwag kang sasamba sa anumang bagay na lilikha, maging sa langit o maging sa lupa, maging sa ilalim ng dagat, huwag mo silang luluran, sasambahin o paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibubuin at dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga saling-saling lahi. Alaikum salam. Kaya, sino ngayon ang matatawag na tunay na Muslim? Ang mga Kristiyano ba? Hindi. Dahil nakalagay sa kanilang aklat na ipinagbabawal na huwag kang sasamba sa mga imahin, sila ang gumagawa. Ngayon tayo mga Muslim, tayo ang hindi gumagawa. Ngayon, alaikum salam. So, sino ngayon ang higit na nakakatupad sa pagtuturong yan, kundi ang mga Muslim na rin? So, para malaan natin ang pagtaliwas natin sa mga rebulto, ang mga imahin, magbibigay tayo ng talata sa Quran na magbibigay sa atin ng isang napakaliwanag na reasoning o katwiran upang makita natin na hindi natin sambahin ito. Ito ang sabi dito sa chapter 19, Surah Maryam. Chapter Mary. Ito nakalagay sa verse 41. Also, mentioned in the book, the story of Abraham. At inyong banggitin sa kasulatan ang kasaysayan ni Abraham. He was a man of truth, a prophet. Siya ang tao ng katotohanan, isang propeta. Behold, he said to his father, tingnan, at sinabi ni Abraham sa kanyang ama, O my father, why worship that which heareth not, and seeth not, and can profit thee nothing? So ito ang pag-uusap ni Propeta Abraham sa kanyang ama. Alam niyo si Propeta Abraham, siya tinatawag natin Father of the Prophet. Tapos na nagkaroon ng dilubyo, nagunawang mundo sa panahon ni Prophet Noah, peace be upon him, lumitaw ngayon si Prophet Abraham. Si Prophet Abraham, nagsaling-saling lahi, lumitaw ang kanyang anak na si Isaac at si Ismael, at nagsaling-saling ang lumitaw si David, si Jesus, si Prophet Muhammad, peace be upon them all. Siya ang tinatawag ngayon ng ama ng mga propeta pagkatapos na magunaw ang mundo. Ito si Prophet Abraham, hindi niya napasama sa kanyang pananampalataya ang kanyang ama.
So makikita natin dito na ang pagiging isang Muslim, wala rin sa ating kamay. Kahit na tayo magsumikap, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya binayaan ng magiging isang Muslim, hindi siya magiging isang Muslim. Kaya halimbawa kami, magtuturo man kami sa ating mga kababayan, kahit na ubusin namin ang aming salita, wala sa amin ang kapangyarihan na gawin silang Muslim. Kundi yan ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ni Prophet Abraham sa kanyang ama, "O aking ama, bakit mo sinasamba ang mga bagay na hindi nakakarinig at hindi nakakakita at hindi magbibigay sa inyo ng kapakinabangan?" So ito nga yung tinatawag na pagtalikdan natin sa mga rebulto. Unang-una, yung mga rebulto, hindi natin dapat sambay sapagkat hindi yan nakakakita. Meron ba rebulto na nakakita sa atin? Hindi, sapagkat yan ay gawa sa kahoy, gawa sa simento, gawa sa putik, ginawa ng tao. So, hindi yan nakakakita. At hindi rin nakakarinig. Natotoo naman na hindi nakakarinig ang mga imahen at mga rebulto na yan. Mga Buddhist, mga Hindus, mga Kristiyano, mga iba pang pananampalataya na tumatawag dyan. Miski yung mga tinatawag na mga sa atin sa Pilipinas, yung mga nasa mga bundok-bundok na sumasamba sa mga bagay na nasa loob ng bundok. Minsan meron lang isang punso, sasambahin na yan. Magtatayo na dyan ng shrine. Hindi yan nakakarinig at hindi magbibigay sa iyo ng kapakinabangan. Hindi magbibigay sa iyo ng kapakinabangan. Eh kung iyon ba naman nakakakita at nakakarinig, nakakabalita tayo nung sa tundo, ninakaw yung Santo Niño, kaya nga raw umulan ng isang buwan sa Maynila at bumaan ng malaki. Eh kung yung ba naman din sa yan at nakakarinig at nakakakita at merong kapangyarihan, bakit niya pinayagan ang sarili niya na manakaw? Very simple na ibinibigay sa atin ng Quran na iwasan natin ang pagsamba sa mga katulad halimbawa dun sa amin sa Bulacan. Ninakaw yung santo rin sa simbahan namin, si San Juan Bautista. Eh kung yung ba namin ay may kapangyarihan, bakit hindi niya nagawa ng kanyang sarili na hiwag umalis doon sa kanyang kinatatayuan? Kasi nga, it heareth and seeth not. Hindi yan nakakarinig, hindi yan nakakita, and profit be nothing. Hindi nakakarinig. Kaya very simple ang logic na hindi yan pwedeng maging Diyos, hindi natin dapat sambahin. Ano pa sabi ni Prophet Abraham? "O my father, o aking ama, serve not Satan." Huwag ninyong paglingkuran si Satan. Sapagkat si Satan ay isa sa mga naghimagsik sa Diyos na pinakamahabagin. Itong mga pagsamba natin na ito, na lumilihis tayo sa tunay na pagsamba sa Allah, gawa ito ng demonyo. Sapagkat ang demonyo, ang gusto niya, makapag-create siya ng confusion, makapag-create siya ng kaguluhan sa mga tao. Kaya siya nagbibigay sa mga tao, nagguluhin ang ating mga pag-iisip, ang ating mga paniniwala. At itong sa task na ito, nagkaroon siya ng challenge sa Allah subhanahu wa ta'ala na hanggang sa Day of Judgment ay guguluhin ko ang mga tao upang maligaw sa pagsunod sa iyo. Kaya isang malaking kamalian sa mga tao yung sumamba ka sa mga bagay na walang mabibigay sa iyong kapakinabangan at hindi makapagbibigay sa iyo ng kagalingan o tinatawag nating kasabulan. It cannot harm you, it cannot profit thee nothing. It cannot give you profit. Walang mabibigay sa iyo na kapangabahan. Kaya pag sinabi natin yan na la ilaha illallah, wala nang ibang Diyos maliban sa Allah. Talikdan natin yung mga pagsambal sa mga imahen. Pangalawa, pag sinabi natin la ilaha illallah, mayroon tayong tinatawag na pagsambal sa mga bagay na makikita natin sa kalangitan o sa kalupaan. Katulad halimbawa yung pagsamba natin sa buwan, pagsamba natin sa mga araw, pagsamba natin sa mga bituin. Maraming mga tao, maaaring tayo sa Pilipinas, maaaring sa pagiging Kristiyano natin, hindi natin ito sinasamba. Pero marami pa rin sa Pilipinas na may maling pananampalataya ang sumasamba rin sa buwan. Halimbawa, magbabasa tayo ng horoscope. Meron tayong tinatawag na mga astrologists. Yan, magkakaroon sila ng prediction na sa ganun daw taon ma-assassinate si John Kennedy. Na sa ganitong taon magkakaroon ng baha. Maaring tumatama yan, maaring hindi. Pero saan nababata yung pagbasa nila sa horoscope? Binabatay nila yan sa posisyon din ng buwan. Binabatay nila yan sa posisyon ng pag-inog ng araw.
kalangitan. Binabatay nila sa posisyon ng mundo. Tinatawag na mga astrologists. At dahil dyan, binabasa nila ang magiging kapalaran ng tao. Kaya yung mga tao na yan, naniniwala rin sila sa ibang ilah, yung tinatawag na ibang Diyos, sapagkat nagtatamban sila ng kapangyarihan sa mga bagay na nilikha ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Kasi ang mga tao, sa katotohanan, kapag nakikita nila yung mga buwan na yan, mga araw na yan, tsaka mga bituin, nagkakaroon sila tinatawag na pagkamangha. At dahil sa pagkamangha na yan, ay nag-aakala sila na yan, ang mga bagay na nilikha ng Allah, ay mayroong kapangyarihan. At dahil diyan, ginagawa nila ang mga bagay na iyan ng Diyos. Ang Islam ay tandisan na tumatalikod sa pagsamba sa mga bagay na likha, mga object of the universe na nakikita natin. Katulad halimbawa yung mga Hindus, anong sinasamba nila? Yung cow. Yung baka. Kaya nga kung may makikita kayo ng Hindu na nagpa-practice ng Hinduism, hindi yan kumakain ng baka. Sapagkat para sa kanila, ang Diyos ay baka. Hindi lang ang baka, kundi marami pang bagay. Ngayon, tanongin mo sila, bakit mo sinasamba ang baka? Kasi ang baka, marami raw ibinibigay na benepisyo. Katulad halimbawa, ang bata na walang gatas ng ina, ano sinususo? Gatas ng baka. Sa Makati daw, ang buhay daw nanggagaling sa baka. Sapagkat ang gatas ng baka, siya nang bumubuhay sa mga bata. O ano pa ang binibigay ng baka? Nagbibigay din ng karne. Nagbibigay din niya ng miskin tayo ng baka. Ginagawa yung pataba. O kaya ginagawa yung binibilan nila sa araw, yung mga Indian. Yun ang ginagawa nilang panggato. Sa halip na kahoy, yung pinagtaihan ng baka. So, dahil dyan, sinasamba nila ang baka dahil daw maraming binibigay na benefit. Yun nga, yung gatas dahil na bumubuhay. Ngayon, halimbawa, tatanungin natin, yung baka saan kumukuha ng pagkain? Yung damo. Halimbawa, yung damo, mabubuhay ba yan ng walang araw? Hindi. Sa mga tuwid, ang baka, nagre-rely din siya sa ibang mga lilikha ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Kung halimbawa, wala ang buwan, paano na yung karagatan? Magkakaroon ba yan ng high and low tide? Paano na mangyayari dyan sa mga isda na nabubuhay dyan sa karagatan? Na pinagagalingan natin ang ating mga pagkain. Mawawala. Sa makaswit, ang bawat isa sa kanila, interrelated na bawat sa kanila nangangailangan ng mga bagay na yan upang mapanatili nila ang kanilang pagbubuhay sa mundong ito. Ngayon, ang baka namamatay. Kaya yung mga Hindu, sabihin mo sa kanila, sinasamba mo yung mga baka? Oo. Yung baka namamatay. Namamatay. Ang Diyos ba may namamatay? Hindi. So makikita nyo yung mga tao dyan na nakapag-aral. Pagdating sa parte ng religion, basta tinatanggap nila na hindi nag-iisip. Hindi nag-iisip. Ang baka ba may simula? Oo. Bakit may simula? Dahil nagbuntis yung kanilang inang baka, pinanganak sila. Bakit nagbuntis yung inang baka? Kasi inasawa ng lalaking baka. Ang Diyos ba may simula? Wala. Sa mga tuwid, ang baka hindi pwedeng masambahin. Ngayon din ang sikat ng araw. Ang sikat ng buwan. Ang sikat ng buwan, halimbawa, nawawala. Ang kapangyarihan ba ng Allah subhanahu wa ta'ala naglalaho? Hindi. So, ang pananaw ng Islam sa Quran, napakadali para pumasok sa isipan ng isang ordinaryong tao. Kahit hindi ka nag-aaral sa paggamit lamang ng kaisipan nun, makikita mo ang tuwid sa tama. Makikita mo ang tuwid sa mali, at makikita mo ang lihis sa tuwid. So, magbibigay tayo ng example dito sa Quran, bakit tinatalikuran natin ang pagsamba sa mga nilikha, sa mga likha ng Diyos sa mundo ito. Ito ang nakalagay dito sa chapter 51 ng Quran. Ito ang nakalagay. At isa sa mga tanda ng Diyos ang gabi at araw. At ang araw at ang buwan. Huwag ninyong sambahin ang araw at ang buwan. Subalit sambahin ninyo ang Diyos na lumikha sa kanila kung gusto ninyong siya ay inyong pagsilbihan. So, binibigay sa atin na itong buwan daw at mga araw, ito yung mga tanda, ito yung mga palatandaan na ibinigay ng Allah sa ating mga tao. Na dahil dito, sa paghanap natin ng karunungan tungkol sa Diyos, makikita natin na ito, hindi natin dapat sambahin.
Kung walang buwan at kung walang araw, hindi tayo mabubuhay sa mundong ito. Kung walang sikat ng araw, lahat ng halaman hindi tutubo. Sa makatuwid, tayong lahat, wala tayong pagkukunan ng gulay at mga prutas na ating kakainin. Kaya sabi, ito'y palatandaan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung gabi, yung pagpapalitan ng gabi at araw, palatandaan din niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkakaroon ng gabi at nagkakaroon ng araw, ng liwanag at dilim, dahil nga sa buwan at sa araw. Yung pag-utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang ating mundo umiikot sa buwan, nagkakaroon tayo ng alternation ng day and night. Ito'y palatandaan ng Allah. Huwag ninyong sambahin ang buwan at ang araw, kundi sambahin ninyo ang Diyos, na siyang lumikha sa kanila. Lumikha sa kanila. Kaya pag sabi natin ng la ilaha illallah, pag sabi natin ng la ilaha illallah, tinatalikuran natin yun. Marami pa rin mga tao na naniniwala dyan sa magbahanggang ngayon. Katulad ng mga Muslim, dahil sa paniniwalang iyan, ang mga Muslim, minsan na rin, nagkakaroon na rin tayo ng mga kritiko na ang mga Muslim daw ay sumasamba sa araw. Nung itanong namin, bakit masasabi mo na sumasamba ang mga Muslim sa araw? Paano hindi kayo anyo sasamba sa araw? Ang oras ng pagdadasal niya, depende sa posisyon ng araw. Bago sumikat ang araw, nagsasala tayo ng Fajr. Tapos sa duhur, after 12 o'clock, pag lumagpas na rin sa tuktok yung araw, lumagpas na sa alas 12, nagsasala rin tayo. Ngayon, halimbawa sa Maghrib, pagsikat, paglubog ng araw, nagsasala din ng mga Muslim. Sabi niya, yung mga Muslim, sumasamba yan sa araw. Sa mga hindi nakakaalam, pwede nilang sabihin na gano'n. Pero ang sabi ng Quran, huwag ninyong sambahin ang buwan at araw, kundi yan akin lamang palatandaan. Kundi sambahin ninyo ang Diyos na siyang lumikha sa kanila. Kaya dito rin sa Quran, mayroong pag-uusap din si Abraham at sa kanyang ama na sinasabi na huwag ninyong gawing Diyos ang mga idolong ito sapagkat kayo nasa isang kamalian, sa isang malaking kamalian. At pinakikita rito, nang makita ni Abraham ang isang bituin, siya ay nagsabi, ito ang aking Panginoon. Ngunit nang ito ay lumubog, siya ay nagsabi, hindi ko gusto ang lumulubog. Na mapagmalas ni Abraham ang buwan na sumisikat ng maliwanag, siya ay nagsabi, ito ang aking Panginoon. Ngunit nang nakita niya ang buwan na lumulubog, ay siya ay nagsabi na malibang patnubayan ako ng Panginoon ko, ay mapapunta ako sa mga napaligaw. Nang makita niya ang araw na sumisikat ng maliwanag, siya ay nagsabi, ito ang aking Panginoon, ito ang pinakatakila sa lahat. Ngunit nang makita niya ang buwan na lumubog, ay sinabi niya, o aking mga tao, tuloy ang tinatalikuran ko ang pagbibigay ninyo ng kasama sa Diyos, at ibinaling ko na ang aking mukha sa Kanya na lumikha ng kalangitan at kalupaan, at hindi ako nagsasabi ng iba pang karibal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito makikita natin mga brother, tapusin na natin dito, mahaba kasi yung topic na ito. Makikita natin dito ang simpleng lohika na ang buwan at ang araw at ang mga bituin, hindi natin yan dapat sambahin. Bakit? Kasi katulad ni Prophet Abraham, peace be upon him, nung makita niya ang bituin, nagkaroon din siya ng pag-aakala na maaaring ito ang Diyos. Ngunit nung nawala na yung kislap ng mga bituin, siyempre sumikat ng araw, yun yung napag-ala sa kanyang isipan na ang Diyos hindi pwede maglaho. Kung ang Diyos ay lagi nang maningning, lagi na yung maningning. Pero nung nakita niya na wala ang liwanag ng bituin, napag-isip niya hindi yan pwedeng maging Allah. Nung nakita rin niya ang pagsikat ng buwan, napag-isip na maaaring yan ng Diyos. Ngunit nakita niya lumubog na ang buwan, na wala ng liwanag ng buwan, napag-akala niya na hindi yan pwedeng maging Diyos. Nung nakita rin niya ang pagsikat ng araw, napag-akala niya rin yan ng Diyos. Ngunit nang nakita niya lumubog ang araw, nagkaroon siya ng isipan na tatalikdan ko ng lahat ang mga bagay na ito at ibabaling ko na lang ang aking mata sa kanya na lumikha ng mga ito at hindi ako magsasama ng karibal na Diyos. Sa simpleng logika na ito, paggamit natin ng isip, kahit na isang tao na maaaring wala siyang naabot na karunungan, hindi siya pwedeng mapaligaw.
Lohika lang, ang Diyos lagi nang magpakailanman. Hindi nagmamaliw ang kanyang tinatawag na kapangyarihan, yung tinatawag niyang power. Eh ngayon, napapatunayan na ng ating mga siyentipiko na darating ang panahon na ang sikat ng araw ay mawawala. Dahil ito init ng araw ngayon, sa tagal ng araw na sumisikat, nababawasan din pala ang init ng araw. At darating ang panahon na ang mundong ito ay magiging malamig. Hindi na sapat ang sikat ng araw. Sa makatid, naglalaho ang init ng araw. Ang kapangyarihan ng araw ay nawawala, nababawasan. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos, hindi na pwedeng maglaho, hindi na pwedeng mapawisan, lagi siyang nasa itaas. Kaya sa paggamit natin ng simpleng kaisipan, hindi tayo dapat maniwala sa astrology. Yung pagmula natin sa horoscope, tinatalikuran natin yan. Kaya pag sinabi natin ang la ilaha illallah, talikuran na natin yung paniniwala sa pagsamba sa mga bagay na likha ng Allah. Hindi lamang mga buwan. Kalakip nito ang pinakamabuting paghahangad ng publikasyon ng Islamiko at ahinsya ng pagpamamahagi.